si Manang Amy, kay dating Pangulong Duterte. Eto nagiging paboritong content ko ho, si attorney sa Facebook. Ang tanong ng madami. Si Attorney Carlo, kapag ka nakita nyo po yung channel nito diyan sa Facebook, paki-suportahan, paki-like, paki-share, no? Kung gusto nyo, no, baka mautot ka. Kung gusto nyo, nung mga solid na pagpapaliwanag at medyo gumugulo sa isip nyo kung paano iintindihin, pupuntahan nyo lang po yung channel ni Attorney Carlo. Ayan daw, dahil umuugong-ugong ang balita ho about kay Digong, mga kababayan, na kung makakalabas daw po sa Nobyembre si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Dahil nga, syempre, di ba, iginigiit sinasabi ng ICC. Nako, eto, maghuhusga na kami kay Digong. Kung hindi ako nagkakamali, Nobyembre 20 o 28 yung petsa na sinasabi ho. Kung kayo kinakabahan dahil lalabas si Digong, no, kung kayo napapaisip ano kaya ang magiging sagot ng ICC doon sa interim release nila, pakinggan nyo ho to. Mukhang malulungkot ang mga DDS ho dito, mga kababayan. Nag-announce na ang ICC Appeals Chamber. I-resolve daw nila sa November 28 ang appeal ni Digong. Ayan, November 28, mga kababayan. Para sa interim release. Sandali lang. Interim release, ibig sabihin, di ba, sa ibang bansa. Hindi pwede sa Pilipinas eh. Bumalabso sa Pilipinas, mga kababayan, kasi ang sabi ho, mga bossing, hindi na nga tayo kasali, no, sa ICC. Hindi na nga tayo ka-joint force ng ICC. So malamang kapag ka-interim release ho, mga bossing, hahanap sila ng bansa o ng lugar na posibleng tumanggap kay dating Pangulong Duterte. Una pa lang, tingin ko wala naman tumatanggap na bansa kay dating Pangulong Duterte. Ikaw ba naman, makita mo yung mga supporter ng dating Pangulo. Yung supporter ng dating Pangulo, matungtungan, matungtungan lang ho. Pag natungtungan yung parke, no, doon sa pinagkukulungan ni dating Pangulong Duterte, isisigaw na, Duterte Park na ito. Mas masahol pa ho sa China yung mga yan. Pagka natungtungan o nakapagsigaw sila o sumigaw sila ng Duterte doon po sa isang kalsada, sa isang street, nako, Duterte Street na yun. O ikaw ba gusto mo maagawan ka ng parke? Ikaw ba gusto mo maagawan ka ng street? Siyempre ayaw mo. Diba? Kaya siguro hanggang ngayon mga kababayan, walang tumatanggap na bansa kay dating Pangulong Duterte. Pero tinatanong dito, kung makakauwi ba si Duterte sa Nobyembre? Tuloy niyo po, Attorney Carlo. Ang tanong ng madami, may pag-asa bang makalaya si Duterte bago mag-November 28? Ayan, kumbaga boss, magpapasko si Digong sa Pilipinas, tapos si Bato diyan naman wag naman ganon. No? Wag naman ganon. Alam mo, pampalubag loob na nga kay Bato de la Rosa, nandoon si dating Pangulong Duterte. Di ba? Tapos ngayon papauwi, papayagan. Papayagan nga ba talaga? Pakinggan natin si attorney. Sobrang liit ng chance. As in... lang yan Bungad pa. Naggitara muna tapos saka sasabihin, sobrang liit ng chance. Attorney, dahan-dahan lang. Malulungkot yung mga DDS. Bakit po ba sobrang liit ng chance, attorney? Halos imposible na Tapos duduktungan pa, halos imposible. Kulang na lang, sabihin mo, attorney, wala na, hindi na uuwi si Digong. No? Kulang na lang, sabihin ni attorney, abo na lang ang iuwi kay Digong. Ikaw naman, attorney, wag kang dahan-dahanin mo yung mga DDS. Nasasaktan din yan. Makauwi si Duterte ng November. Bakit? Kasi, ang pinaka-main ground ng appeal niya ay ito. Hindi daw siya flight risk. Hindi daw flight risk, no? Ibig sabihin, pag pinalaya daw siya, hindi daw siya magtatago. So ibig sabihin, sinasabi nila sa ICC, kapag pinalayaan nyo kami, nako, agad. Pag sinabi nyo na maghihiring tayo, maghihiring na agad. Di ba? Sabi ni Eladio Orbes, attorney, wag paasahin ang DDS. Si attorney nga, hindi pinapaasa, nire-rekta, malabo daw Imposible daw na makauwi. Di ba?
hindi magtatago. Pero teka lang, kung yung laging sinasabi ni Harry Roque na kinidnap, parang ang ibig sabihin nun, hindi nila nire-respeto yung ICC mga kababayan, di ba? So pag pinauwi yan, ang tingin ko, sasabihin, nako, hindi na namin ipapakidnap sa inyo si dating Pangulong Duterte. Baka ganun lang. Nako, hindi na kami papayag na pabalikin dyan si dating Pangulong Duterte. O di ba, Chair? Attorney, pinapakalma mo pa sa gitar mo ang mga DDS. Oy, kailangan yun. Malay mo, biglang meron atakihin dyan, biglain ni Attorney Carlo. Oh. Pag kami inatake na DDS, paano nyo ihahatid sa mga ospital? O, di ba? Kaya dinadaan-daan. Kaya nga ako, pinuputol-putol ko na mga kababayan, para hindi nabibigla yung mga DDS. Oh, Attorney, sige, banat pa. At anytime na ipatawag siya ng ICC sa dahig, ibabalik siya doon. Totoo kaya yun, Ma'am Neng Gigi. O, late ka, ha? Baka mamaya sabihin mo ako late, ha? Ganyan, wala. Ganyan lang. Kapag kayo na-late, wala lang. No? Para walang nangyari. Pero pagka ako na-late, kulang na lang. Husgahan nyo yung pagkatao ko. Mark, late ka na naman. Meron pa kayong mga countdown sa akin. O, di ba? Oh, attorney, tuloy. Sino niloloko nila? Sa pre-trial chamber pa lang, sinabi na ng ICC na kung papalayain si Duterte, 100% ang chance na magtatago siya. Oo, nako kung ganun pala, wala na agad wala na agad tsansa. No, dahil ang iniisip ng ICC, 100% magtatago si Digong. 'Di ba? Sabi ni Mary Jane, Marie 7488, pang 211 daw ang kanyang like. Aba, 1,200 tayo. 200 ang like. Hinto na natin to. Mga DDS yata ang siyang naraan dito Ang daming DDS 900 biruin mo yan. 200 ang like. Grabe kayo. Tuloy. Banat. Bakit daw? Well, simple lang. Una, yung mga supporters niya mismo ang nagsabing kidnap daw siya. Silang mga sumisigaw ngayon ng bring him home. Kidnap. Oy, Roque. Sira ulo to si Roque. Siguro gusto ni Roque na manatili ang dating Pangulo doon sa dahig. Kaya sigaw ng sigaw. Kaya laging sinasabi pala ni Roque, kidnap. Diba? Ganun pala yun. O baka inutos ni Sara Duterte. Roque, magsisigaw ka ng kidnap. Tapos sinegundahan naman ni Sara Duterte. I-jailbreak daw si dating Pangulong Duterte o itakas daw. Always watching from Macau. Naku, salamat po. Napunta ako dyan. Nadaan ako dyan sa Macau. Puro kasino. Puro kasino pero ang sasarap ng pagkain dyan sa Macau. Tuloy. Wala yung mga nagsasabing, pag nakauwi si Duterte, proprotektahan nila siya. At hindi na nila papayagan na kunin ulit ng ICC. O paano yun? Kaya naman pala dahil pala sa mga supporter kakasigaw ng bring him home. Kaya pala, ayaw mapayag-payagan ng ICC na umuwi si dating Pangulong Duterte dahil doon sa mga supporter na lagi sinasabi, bring him home. Sabi naman nung isang Duterte, supporter na bagong spokesperson ng mga banatero, bring home. Ewan ko ba? Yung bago yun sa banateros. Bring him home. Sabi, kawawa naman yung mga nakikinig dito. Bring him home! Biruin mo, 1 oras, 2 oras magsasalita kapag ka naka-live, sasabihin nila, paulit-ulit, bring him home! Ano siya sabi mo? Bring him home nga! Imotnyak! Sandali, hihinga muna ako. Attorney, banata mo pa yung mga DDS. Nakita ng ICC yan. Sabi nga ng ICC, malakas pa rin ang impluensya ni Duterte sa Pilipinas. Marami pa rin loyal sa kanya na handang magtago at magtanggol sa kanya. Pangalawa,
titignan ng ICC ang history ng cooperation ng Pilipinas. Oh, sabi ni Mary Jane, Marie, call me idol next time na pumunta ka. Marami kaming sasabihin sa iyo or any pro-admin blog. Ay nako, sigurado ho yan. Pag nadaan tayo dyan sa Macau, tatawagan ho namin kayo. Okay, nung magkaano-ano naman, sabi ni Alaga, di bagay sa iyo, MR. Hindi, inaano ko lang, yung inaabi, no, home. Oh, ang hirap pala. Tigil na natin, baka mahipang pa ako ng hangin dito, kaka-entertain sa inyo. Nakita nila na ang opisyal ng mga gobyerno, ang ilan sa kanila, sila ang nagsasabing kinidnap daw si Digong. Paulit-ulit nilang sinasabing walang jurisdiction ng ICC at Senado mismo ang naglabas ng resolution supporting Duterte. Oo. Naalala nyo yun, di ba? Ming him home din daw, amin yung inano. Ilan niya, yun. Ni-on yung ing-om na mga inano. Naalala nyo yun? Panigurado sasabihin, kapag ka nasa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Sasabihin ng ICC, may hearing po tayo, kailangan nyo pong bumalik dito sa ICC. Haharangan na ng Senado. Ay lalong lumalabo. Di ba? Kahit sino ang tumingin dito, obvious na obvious. Kung papalayain si Duterte, may mga opisyal mismo ng gobyerno na handa siyang itago at i-protect. Kaya malabong makalaya. Diniin pa yung malabo. Grabe ka naman sa mga DDS, attorney. Si Duterte, huwag na kayo umasa. Sinaktan na, nag-vlog na, sinaktan pa yung mga DDS. Attorney, alis ka na nga. Hindi, pero kung gusto nyo po yung mga ganyang paliwanagan para mas ma-easy, mas madali ninyong maintindihan, puntahan nyo po yun. Yung yung vlog ni Attorney Carlo. Sabi ni Franz Robert Feliciano, 8963, Mark Ramos, bagay, karir mo na. Kaya kahit one day, eto nga wala pang 5 segundo wala pang 30 segundo Ang hirap na ho, mga kababae. Hindi ka din pala makahinga nun. Akala ko easy dahil may boot. Ayoko na. Tigil.